Mga kapatid, balik tayo dito sa Lancer Itlog na kinonvert ko po yung kanyang aircon na maging electric. So nandito po yung module natin. Ito yung ating compressor. Kaya lang, nitong nakaraan na pinagana namin to, na-drain po yung battery. Kasi po, mahina talaga yung ibinibigay ng kanyang alternator. Sige, start! Lobat. Sandali Lobat. Sige, start. So mga kapatid, pinagana natin yung makina, pinay-start natin. Lobat pa rin kasi yung baterya natin eh. Kung makikita nyo, meron kaming charger dito. Gawa nga po na hindi po kaya nung alternator nitong Lancer Itlog na ibigay lahat yung kuryenteng kailangan. Kaya ang solusyon dyan, bumili talaga ng mas malaking alternator, 110 amperes. Ito po yung lumang alternator ng Lancer Itlog. Maliit po siya, nasa 70 amperes lang po ito, 70 or 75 amperes. Ayan, kaya hindi po talaga kinaya nitong alternator na ito. Kaya ako po ay nagpalit ng alternator na galing naman po sa Nissan, sa sasakyan na Nissan. So yung alternator na inilagay ko po dito ay 110 amperes na. I-convert na po namin, nilagyan muna namin ng konting mga washer-washer bago namin i-finalize yung bracket niya. So ngayon po, ito na yung karga nung alternator na inilagay namin. Kumakarga po siya ng 13.8 volts. Kanina 14 to, no? Oo. Yung nakaraan na sukat namin dito, yung karga po ng alternator ay halos 12 volts lang talaga. Pero ngayon, dito nakakarga na tayo ng 13.7, 13.8. So ito ay hindi pa gumagamit ng aircon. Tignan ngayon natin kung hindi talo. Kapag binuksan mo yung aircon, pwede na ba? Sige nga, buksan mo nga yung aircon. Ayan. Gumana na po yung ating aircon. Tignan ko ngayon kung ilan ang palo nito. Okay, 13.9, 12.9. Yan. 12.8. So hindi pa rin talo yan. Ibig sabihin, kumakarga pa rin tayo. Okay, titingnan ngayon natin kung malamig doon sa loob. Kunin mo yung aking tester doon. Ayan, gumagana po ang aircon kapag ka po makikita nyo mabilis itong ating yung takbo nitong ating auxiliary fan. Ayan, tapos hindi po namamatay-matay yung ilaw dito. Kapag po nagbiblink yan, hindi po gumagana yung ating electric aircon, yung ating compressor. Ngayon, tignan natin kung ilan ang lamig sa loob nito pong Lancer Itlog. Anyway, mga kapatid, ganito po, no? Kapag ako ay nakasukat dito ng halimbawa 13 degrees, yun yung inilalabas mismo ng evaporator. Iba naman yung room temperature. Yung room temperature, halimbawa, nakaset ka ng 20 sa thermostat mo, yun yung habulin na lamig sa loob ng iyong kotse, sa loob ng sasakyan, para mag-automatic ang iyong aircon. Yung 20 na settings mo sa yung thermostat. Ngayon, yung makukuha natin, halimbawa, nakakuha ko ng 14 na Celsius na nilalabas, 14 degrees Celsius na nilalabas doon mismo sa buga ng hangin, magpapaiikot-ikot yon sa loob ng sasakyan at hahabulin niya, palalamigin niya ngayon kung ano yung settings ng thermostat mo o yung temperature settings mo doon. Ngayon, ang kukuhanin muna natin ay yung buga mismo doon sa loob ng ng evaporator, yung ibinubuga na hangin. Tara, dito ka Glendoman at dito ako sa kabila. Lamig. Okay, mga kapatid, ito na. Tignan po natin. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Sige, lalamig ba yan?
14. Makuha ko lang yung 13, masaya na ako. Ayun, 13. O, bababa pa po yan kung tutusin. Kapag ka talagang tumatakbo ka na at mabilis na yung takbo mo, malakas yung baterya mo. So ngayon po ito, hindi na nakasabay yung ating compressor doon sa makina. May sarili po siyang motor, no? Kaya po mga kapatid, kung magiging successful yung pagpapalit natin ng alternator, hindi mo na kailangan ngayon na magdalawang baterya at magdalawang alternator. Pasensya na po kayo dahil ito ay bagong technology, bagong ginagawa dito sa Autorans. So sa tulong po ng mga kaibigan natin, ng mga supplier po ng mga parts, pinadalan po ako ni Sir Ariel Sonorio ng alternator na galing po sa Nissan, 110 amperes. At bakit Nissan? Kasi po yung alternator ng Nissan ay halos sakto sa mga Mitsubishi. Naglagay lamang muna kami na spacer na tornilyo at saka namin ngayon iaayos ang mounting bracket nito. Maglalagay na ako ng bushing para magandang-maganda yung pagkakalagay po natin ng ating bagong convert na alternator. So ngayon, ayan mga kapatid, yung aking test prod ay nahanginan lamang nung buga ng hangin dito sa aircon. Ayan po, at yung 20 ang ating room temperature. Tignan ngayon natin yung mounting ng ating alternator. Okay Glenn, dito, pakita mo itong ating alternator na ginamit. So yan po yung alternator na galing po sa Nissan. Kung nakikita nyo yung mga tornilyo na to, babaguhin pa po namin yan para makagawa po tayo ng mga tamang bushing, pati po dito. So ibabaguhin po natin, maglalagay po tayo ng magandang bushing na welded na po dito sa bracket na ito para talagang hindi yan gagalaw-galaw. So yan po yung alternator na galing ng Nissan 110 amperes. Inilagay po natin dito sa Mitsubishi Itlog na Lancer. So ngayon titignan natin, paandarin mo na nakaminor ng mga ilang minuto pa, tapos patayin mo. Tignan mo kung i-start na kasi dapat hindi madi-discharge yung battery. Dapat habang gumagana yung electric aircon na nakaminor ka, ay kumakarga rin yung ating baterya. Almost 15 minutes na pinagana namin, nakaminor, nakabukas yung aircon. Titignan ko ngayon kung yung baterya natin ay kumarga. Discharge po yung baterya na to bago namin pinaandar, ginamp start lang po namin. So ngayon titignan natin kung kumarga na yung baterya sa kabila na gumagana rin po yung ating electric aircon. Sige nga, i-start mo nga. Okay na po tayo. Okay na. Habang gumagana yung ating electric aircon, kumakarga din po yung baterya. So hindi po siya talo ang karga. Yun po ay matapos nating kabitan ng 110 amperes na alternator. Ito pong si Lancer Itlog. So ngayon ay napalitan na to ng 110 amperes na alternator. Ito po yung ating solution. Hindi mo pala kailangan magdalawang battery. Kayang-kaya na po ng 110 amperes na alternator yung pong ating electric aircon. So mga kapatid, tignan nyo, nagpapawis na to sa lamig. Ganyan po kalamig yung ating electric aircon. Ito pong electric aircon, lamig basang-basa na po rito. Pwede po ito sa dual aircon mga kapatid. Dahil nang tinignan ko po ang specs nito, yung 17C na Nippon Denso, saka ito pong electric aircon compressor na ginagamit ko dito, mas mataas pa po ang specs nitong compressor na to. Kaya ito po ay pwede po sa mga naka-dual aircon na mga air conditioner sa inyong mga sasakyan. Kapag hindi gumagana ang electric aircon, halimbawa nagka-problema siya, nasira yung blower mo, hindi talaga gagana yan kahit na anong on mo doon sa loob. So halimbawa, naubusan ka rin ng R134A na refrigerant, nagkaroon ng leak, hindi pa rin po gagana ang iyong electric compressor. At makikita nyo po, umiilaw po ito, nagbiblink yan. Ayan. Kapag po yan ay nagbiblink, ibig sabihin ay hindi po gumagana ang inyong electric compressor kahit na i-on mo. Or ito, yung standby siya, standby mode yan, nakablink yan. Kahit na i-on mo, nagbiblink pa rin yan, hindi po gagana kapag may problema, nabawasan ng refrigerant o kaya hindi gumagana itong blower. Pwede mo bang paki-on yung aircon? Para makita nila na kapag ka-in-on mo ay mawawala yung blink. Tingnan mo kung mawawala yung blink. Sige, on! Yan, nag-on na po yung aircon. Gumana na yung ating auxiliary fan dito. Nawala na po yung blink. Ibig sabihin ay umiikot na ang ating electric compressor. Ayan basang-basa po sa lamig. Kaya tamang-tama lang dito siya nakapwesto
Pag umaandar ka na, yung lamig ngayon ng compressor, sinasagap pa ngayon ng iyong condenser, sinasagap ng iyong radiator, kaya malamig yung hangin na papasok dito sa mga ano po na yan, sa mga fins ng ating condenser at ng ating radiator. Okay, one more time. Papapatay ko yung engine, engine off ko. Sige. Yan, umiikot pa kasi naka-standby po yan eh. Umiikot pa yan. Hihintayin nyo lang po yan na ano, patay na rin aircon, no? Sige, patayin mo aircon. Sige, start mo ngayon. Okay na po, one click na. Dahil malakas po yung ating alternator na inilagay. Okay. Naku, pwede bang gawan ng paraan to? Tapos isinod mo na lang ng korting na kaganon. Tapos tornilyo mo. Ito kasi yung dati, ano lang, plastic lang nilagay, oh. Ito mo, yung dating gumawa, oh. Oo. Ha? Yun ang mga kapatid, ang ganda na, oh. Pati yung engine bay, malinis na rin, oh. O, yan yung gawa ni Ka Wilmer. Tapos ito, nakapintura na rin to, oh. Oh. Kasi pag hindi mo pininturahan yan, parang baliwala yung ganda ng kabuuan, eh. Tingnan mo itong kabuuan, oh. Oh. Pati side mirror, nakapintura na rin yan. Stepboard, lilinisin pa yan. O, ito, ang ganda yung pagkakamat. Kita ba? Oh. Kahapon, nung ipinakita ko sa inyo to, may mga balot pa ng dyaryo. O, pero ngayon, maayos na. Yung pinto nito, dun sa latero, mahirap daw isara yung likod. Tapos yung switch ng ilaw, hindi yata masyadong umaabot. Yung sa door light, no? Iano nyo na lang, tignan nyo na lang. I-wide mo, Glenn, pakita mo. Gaano kaganda yung ano. Oh, tapos meron kang, Glenn, panlinis ng mga goma. Di ba meron ka? Pahiramin mo na lang sila para malinis natin to. Yung ano to, yung dikit to nung ano, nung masking tape, oh. Makukuha po namin yan. Tatanggal po namin yan. Matatanggal nyo yan. Oh. Ngayon mga kapatid, ito na ang itsura nung crosswind ni Kajun Sumoba. Pero ito, hindi pa sa akin to. Pabili ka nito. Pabili ka nito, meron to kay Walco. Pati rin po ito. Oh, yan. No. Pa-order mo to kay Walco, ha? Oh, pabili ka nito. I-request mo na doon hanggat maaga para bukas dating na yan. Kasi araw-araw nagbablog tayo dito eh. Sige, atras ka cameraman, atras ka para makita yung kagwapuhan ko. Ayan. Ito po kasi mga kapatid, naka-rack and pinion din po ito. Yan, oh, kita ba yung rack and pinion? Oh. Rack and pinion po yan. Kaya maganda po ang ride nito. Wala itong wego, walang clearance ang manibela nito. Yung mga original na crosswind na naka-gearbox, malaki yung clearance. Pinipihit mo na, hindi pa gumagalaw yung gulong. Ito po hindi, rack and pinion, 0-0 po yan. Talagang kapag ka nagdadrive ka, kahit ang takbo mo, mabilis. Kahit 2 daliri lang hawak mo sa manibela, daman-dama mo na siya ay kapit na kapit, sakto. Yung kanyang, ang bawat liko mo, nararamdaman mo yung gulong sumasama. Hindi katulad sa gearbox, ang laki na ng ginagalaw mo, hindi pa nag-e-effect doon sa gulong. Kaya minsan, pag dumaan ka sa asphalt, yung mga asphaltong kalsada, marunong pa sa'yo yung, yung gulong kung saan pumupunta. Kasi nga hindi nakokontrol ng iyong steering dahil mayroong wego or clearance yung gearbox. Okay, ito mga kapatid, binubuo na namin. So parang bumalik doon sa nung brand new na binili ni Kajun to. Tignan nyo naman, pag nailagay na rin yung hood, makikita nyo yung ganda nitong Isuzu Sportivo na to na lumang modelo na pero ibinalik pa natin yung dating ganda. Meron Veloster dito. Sabi mo kanina, nagje-jerk, no? Nagje-jerk po. Oo. Na-test po nung isa yung magaling. Yung ating transmission expert, sabi niya, okay naman po. walang problema sa transmission. Tapos, sabi nyo, i-check lahat po yung, yung sa may makina. Sa makina. Tatlo po yung, yung cleaning ng throttle. So nakita nyo na nilinis yung map, nilinis yung BBT, sensor, tapos nilinis yung throttle. Wala bang magic? Baka ginawang kayo ng ka-magic, baka minagic lang. Tinitignan ko po yung... Tinitignan nyo. Walang daya, Walang daya. Nung tinest drive na, okay na. Doon sa Angono po, dito ko lang po nakita yung napakatarik po na. Sa Angono, sa mahabang parang yun Pag magaling po yung niya. Yung driver, Pag pinaparang niya, nakabiti na ganyan po. Tapos wala na po yung... Wala na yung jerking. Maayos na. So ibig sabihin sa... sa makina. Ngayon, yung sabi nyo, akala nyo, yung naloko kayo sa spark plug, pero pinacheck ko. Tama naman, di ba? So walang nangyaring lokohan doon. Ito, tignan nyo yung yung sports car ni sir.
Ipinangangarera mo ba to, sir? Ha? Sports car daw to ng Hyundai Veloster. O, ayan. Ang ganda, yung pagkapula niya, oh. Tingnan nyo, mga kapatid. Oh. Dito ka pumesto, dito. Parang kitang-kita mo yung ganda ng Hyundai. Ito po kasi, mga kapatid, naka-DCT. Dual clutch transmission. Pero ang tinakbo nito ay almost 50,000 lang ang tinakbo. 11 years old po itong sasakyan na to. Kaunti lang ang tinakbo. Yung mga DCT clutch po kasi or transmission, ginagamit talaga yan sa mga high-end na mga sasakyan at doon sa mga sports car. Kaya ito mabilis talaga. So na-test drive nyo na okay na. Eh ano ba yung pinapagalaw mo na naman? Parang ang dami mo yatang gustong ipagawa. Yung damper. Okay. Yung damper ng shock absorber sa likod. Oo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ngayon, napatunayan natin na pwedeng-pwede ang ating electric compressor sa inyong mga sasakyan. Magpapalit lamang po kayo ng mataas na amperahe ng inyong alternator. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Colonel Ramon Pranada, maraming salamat po sa regalong ibinigay nyo po sa akin. At General Eliasar Mata, maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala po sa Autorans. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat.